breaking news po mga kababayan ko. Nako po, Senador Rodante Marcoleta at Gregorio Honasan. Nako po, sinalubong ang paglaya. Halaka, gaano katotoo ang balitang ito na si Rodante Marcoleta ay talagang lumaya na. At pati si Gregorio Honasan may matinding pasabog. Nako po mga kababayan ko, takot na mga bendalo. Boying Rimulya na taranta na. Ping Lacson na patakbo sa takot. Tito Soto, nag-aburido na mga kababayan ko. Grabe ang pasabog na ito, mga kababayan. Ping Lacson, nako po, takot na talaga. Dahil sa pasabog ni Cayetano, iniimbitahan si Ping Lacson sa Taguig po, harap-harapan. Talagang hinamon, binira ng matindi. Nako po, talagang nagkakapalagan na mga kababayan. Kasi naman ang mga bendalo, itong grupo ni Ping Lacson, walang ginawa kundi gumawa ng masama sa minority. Inuubos nila mga kababayan. Alam nyo kung bakit? Siyempre, ginagawa na naman ng kaso si Cayetano. Kung ano-ano na naman ang mga sinasabing kaso. Puro akusasyon na walang katotohanan. Yan ang sabi ni Cayetano. Haharapin kahit saan. Bakbakan na kung bakbakan. Kaya dito, nanginginig na si Ping Lacson mga kababayan sa takot. Kaya dito si Marcoleta, nagre-ready na ng resback dito. Siyempre, lalaya na daw mga kababayan ko. Siyempre, nandyan na si Gringo Honasan, alam natin na matindi ito. Isa po ito sa mga nanguna sa revolusyon nung panahon ni Cory Aquino. Diba mga kababayan? Kung hindi ako nagkakamali, 1987, 1986, Cory Aquino o kay Marcos. Basta mag-comment kayo mga kababayan ko. So dito, pakinggan po natin ang pasabog ni Gregorio Honasan. Talagang sinalubong di umano si Marcoleta sa kanyang paglaya. Nagkagulo. Nako, sinugod na ang Senado. Nanlaki ang mata ng mga bendalo. Si Tuplok, natataranta na. Biglang tago na. Mga kababayan ko, eto na. Hindi na natin patatagalin pa. Ano ang pasabog ni Gregorio Honasan? Bakit meron siyang revelasyon? Nako po, nakakatakot ito pag ito nagsalita. Kung umabot na naman tayo ng 2028 at hindi nagamot itong palalim na sugat politika, di ko walang katapusan na naman ng habulan at the expense of public interest. Diba? Kung sinaktan mo yung mga nasa opposition ngayon, nagtatakutan na Di pag-upo nila, sila naman, ubus na naman kayo. Di ba? O, di 6 years to prepare naman. Di ba? O, di habulan ng habulan. Can you imagine pag may, ano ang pillars ng national security? Yung tinuturo sa amin, political unity. Magdebate kayo. Sige, magtaasan kayo ng boses. Pero pag binag-usapan yung bansa, yung public interest, yung national security, may closer ranks kayo. Ano pong isang bagay na hindi alam ng publiko tungkol po sa inyo? Mga hobbies po ninyo? Or... Well, unang-una, di ba yung public image natin, pag nasa politics ka lalo na, ito, i-relate ko lang, no? Paano ba ako na nagkaroon ng itong image? Hawak-hawak ko sa sinturera si former Senator, then Secretary of National Defense Enrile, at si former Senator Butch Aquino. Nakatayo sila sa itaas ng bubong ng Ford Fiera nung EDSA 86. Diba, nandun sa labas yun, kausap yung milyon-milyon na tao, may mic sila. Okay? So, paano nga ron? Nagsasalita si Minister. Ayun nga mga kababayan, isa po itong naging bayani nung panahon ni Cory Aquino. Si Cory Aquino, na nanay ni Chris Aquino, ay naging presidente dahil po pinabagsak ang rehimeng
Marcos dahil po sa pagiging magnanakaw din. So dito mga kababayan, pag ito nagsalita, matindi mga kababayan, meron talagang bira. Kaya nanginginig na ang mga kalaban dito. Isipin nyo, Gregorio Honasan. Isang sabi lang yan mga kababayan ko. Matindi na ang galawan. Diba? Naku po, nanginginig ng kalaban dito. Pag ito nagsabi, lahat sumasaludo. Kaya sablay na sablay si Ping dito. Dati si Ping pag nagsasalita, respetado, nire-respeto Ngayon, dinuduroan ng muka. Yan ang sabi ng mga komento. Kasi nga mga kababayan, napakatindi at matibay ang prinsipyo noong araw. Yan po ang sinasabi ng lolo at lola ko. Dahil iniidolo at nirerespeto si Ping Lacson noon. Pero ngayon mga kababayan, dahil sa ginawa kay Senador Marcoleta, pinakulong. Ginawa ng kung ano-anong kaso ng mga bendalo, pati si Dayunyor, pati si Tatay Digong, kinasuhan, pinakulong. Ganyan din kay Marcoleta. Nawala ang respeto ng taong bayan, tapos kung ano-anong racket ang papaliparin. Puro racket-racket, puro nakaw-nakaw. Kaya nawala ng respeto sa inyo. Yan po ang sabi ni Pedro Penduko ng Cagayan. Diyan sa lugar kung saan magpapalipad ng racket. Saan dediretso yung racket? Sa bulsa ng mga magnanakaw. Grabe naman ito. Really, bigla akong hinawakan dito sa kwelyo. Sabi niya, alam ba ninyo, talking to millions of people, kung sinong mga batang opisyal ang sumama dito sa people power natin. Bigla akong hinatak, binungan yung mukha ko dun sa Talaga? 8,000 flash bulbs, Pap. Hindi pa nun uso yung cellphone. At that point, I don't know if one of the worst things in my life, I lost my anonymity. No. Hindi na ako pwede mag-mulling dahil kinabukasan, nasa front page ka na, ini-interview ka na, iniimbita ka na mag-switch. Doon nagsimula yung... yan. Hindi komportable na feeling, pero ganun talaga. Diba? Ayun batang-bata. Grabe. The rest is history. Hindi, ito pa. Pinakatakot ako noon nung tumawid kami from Percamen to Aguinaldo. Dahil ang tingin sa sundalo nun, Naku parang po. mga private army, ng mga nakaupong mga politiko. Naku po. Sabi ko, ano kaya kung kuyugin kami rito nung 1 milyon na tao? Diba? Isisecure ko pa si Minister Enrile. Naku po. Akalaan mo, takot ako nun. Pagtawid namin, nagpalakpakan, nag-iyakan, nagyakapan. Naku po. Sa loob-loob ko, kahit na anong mangyari, panalo dito ang taong bayan. Isipin nyo dati mga kababayan, si Juan Ponce Enrile. Dating kadikit ni Marcos, pero kinagat niya si Marcos. Pero ngayon mga kababayan, naging aso-aso ni Dayunyor. Ayun. Nagbabay ng maaga. Siyempre, matanda na rin ito mga kababayan ko. So ngayon mga kababayan, the rest is history. Ano ang mangyayari dito sa admin ni Dayunyor na puro pagnanakaw ang ginagawa? Yan ang sabi ng mga komento. Nako po, nakakatakot ito. Yun. Ang gandang i-relive, Ganda. Anong mga days na yun. Oo. Well, speaking of history, Senator, and I hope you don't mind me asking this, yung that very controversial August 1987 na adventure where ang sabi nila, yung grupo niyo daw ay kumilos para patalsikin si then President Cory Aquino. Ngunit, nakialam ang Amerika yung Phantom Jets, kung natatandaan nyo. Let's play what if again, Senator. What if hindi nakialam ang Amerika at nagtagumpay yung inyong move na yon? Anong tingin nyo ang mga susunod na nangyari? Attorney Ferdinand, napaka-importante sa akin nung katanungan ninyo. Dahil ito yung original, pagpapatuloy na original na plano namin noong 86. Pero sundalo lang kami noon. Kaya ang mga leader na tinitingala namin noon, sina former President Ramos,
at saka si former Minister Enrile. Okay? So sabi namin, siguro sir, after this, di ba? Dahil may depekto na yung sistema. Institutions, damage, etc., etc., na may corruption din, no? Sabi na, ba't hindi kayo imungkahin ninyo na magbuo ng National Unification Council? Kasama si President Cory, Cardinal Sin, kayo kung anong papel ninyo, para ayusin muna yung institutions. Yun nga, Attorney Ferdy, ang... Ayan, mga kababayan ko. O, check pa natin, mga kababayan ko. What if, ha? What Kung if? natuloy yun, dahil historically, pag magbalik tanaw tayo, we have been doing the same things over and over again, politically, economically, even in terms of national security, and expecting a different result. Di ba may tawag doon, Attorney Ferdy? Di ba? Insanity. Or stupidity. Freedom Constitution, 40 years ago. Itong Constitution, sa ligang batas natin, di ba? Revolutionary government. Ano ang isa sa unang ginawa natin? Nag-eleksyon tayo. Hindi mo natin rini-engineer yung COMELEC para, alam mo na, ayusin yung database, para mabawasan naman o ma-minimize yung dayaan. Hindi masyadong maraming gastos, patas na laban. Kung yung 87 at 89, ituloy ko na, Attorney Ferdy, yun pa rin ang mungkahin namin. Ito na nga nakakatawa. Di ba? Ang tawag sa ginawa namin nun, coup. Sabi ko naman, kayo naman, sobra naman kayo. Pag nakinabang kayo, ang tawag ninyo people power, breakaway. Double standard. Pag kayo ang dahilan kung bakit pinagpatuloy, ang tawag nyo coup. Ang coup is a power grab. Hindi naman kami power grabbers, di ba? Coup yun. Tinanong namin yung NEDA nung panahon ni President Cory. Dahil sabi nila, sinira yung economy. Tinutuloy ko na. Di ba? Sinira na yung economy. Tinanong namin, sabi namin, ma'am, cabinet, I will not mention her name, baka alam mo na. Did we really damage the Philippine economy because of the uprisings? Alam mo, sabi sa amin, Attorney Ferdy, gentlemen, you are not that good. So, hindi pala na-apektuhan. Damage the economy. Palubog na dahil laging gumulo na naman ang politiko, pinabilis lang ninyo. O di, nag-uprising uli kami. So, yun ang mga lessons learned. So, balik tayo. National Unification Council, Unify. Wala na munang mga eleksyon. Di ba? Ayusin muna natin, di ba? Kandidato, yung qualification, i-repair natin yung damaged institutions. Well, cumulative yan eh. Hindi natin ginawa. Di ba? Di ba? Ito nga ang pangamba namin, Ina, no? Sorry, Ferdy. Sorry baka naman nasusobrang ka. Hindi, go ahead po, go ahead. We're all ears. Yes Di ba? po. Yun ang asikasuhin natin dahil kung umabot na naman tayo ng 2028 at hindi nagamot itong palalim na sugat politika, abedi ko walang katapusan na naman na habulan at the expense of public interest. Diba? Kung sinaktan mo yung mga nasa opposition ngayon, nagtatakutan eh. Hindi pag-upo nila, sila naman, ubus na naman kayo. Diba? O, di 6 years to prepare naman. Diba? O, di habulan ang habulan. Can you imagine pag may, ano ang pillars ng national security? Yung tinuturo sa amin, political unity. Magdebate kayo. Sige, magtaasan kayo ng boses. Pero pag binag-usapan yung bansa, yung public interest, yung national security, may closer ranks kayo. Diba? Social cohesion. Hindi tayo Ilocano, Bicolano, Bisaya, Ilonggo, Bakit anong nangyayari ngayon? Gregorio Honasan. Kung nung panahon nyo matatapang, may prinsipyo ang mga nasa kasundaluan, mga kapulisan. Pero anong nangyari ngayon? Bakit nangyari ang ganito? Bakit biglang nagiba ang pangalan ng Pilipinas? Nawala ang tapang? Yan po ang sinasabi ng karamihan. Dahil sinasabi nila na ang kapulisan, ang AFP, may mali-maleta din na natanggap. Kaya bulag-bulagan sila sa nangyayari. Kahit alam nila na yung pera ng taong bayan ay binubulsa na ng mga kawatan. Halaka. Matindi po ito. Muslim, yeah? Yes. Pilipino tayo.
Di ba sa abroad? Tiga saan ka ba? Oh, I'm from the Philippines. Where in the Philippines are you from? I'm from Ilocos. I'm from Bicol. Di ba? Hindi yung Filipino. You're a Filipino. May kwan tayo. Anyway. Very patriotic talaga to si Sir Gringo. Kaya ako saludo po sa It inyo makes sense, ano? Oo, tama. Hindi, ito pa. Okay. Go ahead, Sige po, go go ahead. ahead, sir. Baka bumaba rating nyo. Hindi, sir. We are learning po. Tingnan mo yung mapa, Tony Ferde. Yes. No? Tayo may hawak ng traffic light. Lahat ng barko at aeroplano dumadaan sa teritoryo natin. Totoo yan. So yung source ng leverage natin globally is our archipelago. Tayo ang sentro. Di ba? 3 choke points. Honshu, Japan, Bashi Strait between Taiwan and Northern Luzon, at Palawan. 3 choke point, no? 2 hawak natin. Hindi natin sinisigil ng RFID. Oo nga. Yun din ang balakin, yung geographing yun, ang balakin, sa pagiging Pilipino natin. Di ba? Archipelago, sinadya ito ng mga colonizer natin. I become very passionate about this, di ba? I-centralize mo yung political and economic power sa Imperial Manila to manage another populated archipelago of 7,491 islands. Di ba? Sinadya. Every 50 years, nagdodoble ang population natin. Totoo po. Sayang. Nanghinayang, nakakapanghinayang. Our problems are economic in nature, food, clothing, shelter, health, data. Hindi yung marites, ha? Di ba? Oh. Food, clothing, shelter, di ba? Yun ang tunay ng mga problema natin. Correct. Yun ang kailangan. Ngayon ang inaatupag yung racket-racket. Mga kababayan ko, naniniwala ba kayo na ito daw ay isang pag-unlad ng isang bansa dahil pagpapalipad lang ng racket? Nako po, grabe itong mga banat ni Dayunyor. Tuloy pa natin. Grabe no, napakadami niyo pong plano para sa ating bansa. Nakikita ko talaga natin. You truly care. Ito dapat Attorney Ferdy, ang national conversation. Yes. Hindi, kaya lang, bago natin masagot yun, para mag-refocus tayo, di ba? Reset sa computer, di ba? Pag medyo polluted na yung Totoo po yun. repress mode, delete all. Correct. Di ba? Pero totoo kaya mga kababayan na may plano si Gringo Honasan? Senador ba o pagkapangulo? Check natin. This B7000 Ito po. Ano kaya ang plano ni Gregorio Honasan? Ano kaya ang kanyang tatakbuhan? Mananalo ba si Gregorio Honasan? Check natin. Magganyan ang tingin mo sa akin. Sinabi mong independent senator. Anyway. Oo nga, no? May pahiwatig, attorney. Hindi. Tingnan muna. Nandiyan na rin naman tayo sa Senado. Do you have any plans of running again, Senator? Hindi. Option yun. Okay? Dahil alam mo naman ngayon, elections, realistically, are becoming more and more expensive. Alam mo ginagawa ko ngayon? Nag-form kami ito. Opportunity naman ito. Nag-form kami ng partido. Reform PH Party. Kasama ka sa advisory committee. Kay Mike Defensor yan. Yes. Yes. Oh. Ito yung mga siraulo na katulad ko, na veterano Natin. Katulad natin. ng 86. Ina, yes. Yung mga veterano, buhay pa. Speaking po of national conversation, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na makausap ang ating presidente na si Pangulong Marcos, ano po ang sasabihin niyo sa kanya? Nako, Ina. Hindi ko maisip yan, pero tinanong mo. Attorney Ferdy, ito na conversation sa amin. Before the elections, di ba? Nako, wag kang magkakamali, Gregorio Honasan. Gagawang ka ng kaso. Nandyan si Ping. Purihin mo si Dayunyor. Pag hindi, sisirain yung pangalan mo parang Marcoleta at Cayetano. Baka sumunod ka sa listahan ni Ping Lacson na ginawan ng kaso. At tignan natin ano masasabi ni Gregorio. Di ba nag-propose tayo na pag-upo ng bagong presidente, yung mga buhay na presidente, di bali, kahit na may naghahang na, ipunin mo sa isang kwarto, walang camera, walang mic. Yes. Pag-usapan nila yung bansa, yung future nung pinaka-importanting yaman natin. Yung mga anak natin, our next generation of citizens and leaders. Ang tawag sa US noon, Council of State.
Walang camera. Paglabas nila, joint press statement. Di ba? Nag-usap kami nung bagong upo, ito walang politika, ito ang suggestion namin na gawin niya. Walang nakinig. Isa lang na presidente. Hindi ko na rin babanggitin yung pangalan. Baka, alam mo na, baka akalain yeah. Kung ginawa nila yan before elections, ngayon baka hindi ganito ang political tension. Nakakalungkot lang. Okay, team unity. Abay, anong team unity? Anyway. Anyway, Baka napakaganda ng grasp nyo sa ating By the way, problema. Atty. Ferdy, Opo. ako, I'm speaking from the... Sundalo lang talaga ako. Hindi ako komportable sa politika. Naligaw But Senator, you made a very big jump from being a soldier, naging senador kayo. You decided to run for the Senate. And in fact, kayo yung, you're the only independent candidate First after independent. martial law to have run Again, and bakit? won. Paano, susugin na naman natin. Paano ako napadpad sa politika? After 86, 87, 89, di ba? Ilang uprisings, di ba? So, nag-offer si President Ramos. Pinahanap ako kay, naalala niyo si Chairperson Heidi Yorak ng National Unification Yes, Committee. yung Okay. magulo buhok, ano? Ayun. Pero paesti. Yung tradisyon ninyo, hinanap ako. So nagkita kami sa safe house. Fugitive ako nun eh. Really? Yes, kasama ang patong sa ulo ko nun eh. Wala sa kalingkingan yung patong sa ulo ni Bonifacio. So hinanap ako. Alam mo unang sabi sa akin ni Chairperson Heidi Yorak, Colonel, I'm glad to meet you. I have one message for you from President Ramos. Alam mo sabi sa akin, Ina, you have to stop unsuccessfully trying to overthrow the government. Dahil tuwing sasablay kayo, di ba parang gumigewang yung ekonomiya natin. So, pasok kami. Okay, anyway, going to elections. And follow up ko lang, and then you were granted amnesty. Pero before that, labas kami. Sabi namin, ano gagawin natin? Sabi ng mga kasamahan, yung parang core group, takbo tayo for eleksyon. Eleksyon ang gagawin natin sa eleksyon. Barangay captain? Hindi. Senador. Senador, alam mo ba yung wala tayong partido? Galing tayo, ang tingin sa atin, nanggulo pa tayo. Senador. So we organized an army of 1 million young volunteers. Wow. Nationwide. Grabe. 30 pesos, lalakad. Hindi, lalakad. Pag uwi, hindi man lang naghihilamos. So matutulog dun sa improvised headquarters. First independent senator in Philippine political history. Ang galing. Kasabay kong pumasok noon sa Senado, sina Senator Miriam, Senator Fabier, Senator Vilon. Anyway. Yes, oo. But ganyan ang tingin mo sa akin. Kasi sinabi mong independent senator. Anyway. Oo nga, no? May pahiwatig, attorney. Hindi. Tingnan muna. Nandiyan na rin naman tayo sa Senado. Do you have any plans of running again, Senator? Hindi. Option yun. Okay? Dahil alam mo naman ngayon, elections, realistically, are becoming more and more expensive. Alam mo ang ginagawa ko ngayon? Nag-form kami, ito, opportunity naman to. Nag-form kami ng partido. Reform PH Party. Kasama ka sa advisory committee. Kay Mike Defensor yan. Yes, Oh, okay. yes. Oh. Ito yung mga siraulo na katulad ko, na veterano Natin, katulad natin. ng 86. Ina, yes. Yung mga veterano, buhay pa. Yung mga humiwalay sa original na Magdalo. Okay? Na group. So, veterano to ng, di ba, yung humiwalay. We reached out to the Revolutionary Left, yung Alex Bongcayao Brigade. Yun. Kasama na sa Reform Party. Opo. And then we reached out to our Muslim brothers, yung armed component nila. So ito, inipo namin, Atty. Ferdy, no? Ibig sabihin, ang plataforma namin, pwede ba kaming lumahok sa patas na laban na hindi paramihan ng pera, walang sapilitan? Di ba? Lumahok. Peaceful, legal, constitutional. Kung ayaw ninyo, kami yung pinakamadaling kausap.
Oo nga. Ako, taka muna. Pero baka magka-problema kayo sa programa ninyo. Kami ang pinakamadaling kausap dahil galing na kami dyan. Di ba? Ano ba gusto nyo? Balik na naman kami? Kaya nga. Oh, yan. Yun ang plataforma namin. So, going back to your question, pero ang focus ko ngayon, I used to say, if I hear Nako AI, po, mga kababayan, magandang laban ito. Hala ka. Pag hindi sila pumayag, naku, yari. ata na nag-iingay ngayon. Totoo po. Ang marami, yan. yung new generation. Ang lalakas ng loob. Huwag na akong magbanggit. Alam naman natin kung sino Oh, sila. yes. Natutuwa ako dahil ang dami nila. Di ba? Can you imagine? So, kailangan connect the dots lang tayo. Pag-usapin natin sila, no? Para they can jumpstart the whole thing. Yung henerasyon namin, ang daming ginawang mabuti, pero may ang dami rin ginawang sablay. Baka makorek nila yan. Learning curve, technology. Tinanong ko yung iba sa kanila. Inimbita ako sa kongreso minsan as a resource person for charter change. Pagpunta ko rin ina, no? Parang naging programa ko na to. Hindi, talaga namang kayo ang bida rito. Yes, totoo po yan. Sa pagpunta ko ron, Attorney Ferdinand, yung ina, sabi ko, itong kongreso parang this might be a damaged institution. Nag-open forum, ang daming tanong. Ang gagaling ina magtanong. Opo. Super galing. So nung coffee break, nilapitan ko, sabi ko, Congresswoman, ba't hindi kayo nagtatanong? Di ba? Ba't hindi kayo nagsasalita? Alam mo, sabi sa akin, Sir, pag nagsalita kami, papatayan kami ng gripo. Yun lang, mga kababayan ko. Kaya magkomento na kayo kung anong masasabi nyo, kung anong lugar nyo, para mabati ko kayo, ma-shoutout ko kayo. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Nako po. So, shoutout po sa mga kababayan natin, na mga malulupit na viewers natin. Dito po. Good PM, brother. Watching from Coron, Palawan. Imelda Facon. Watching from Kuwait. Maria Gemma Kabantak. Wow, that's great news. Thanks for the update. Trinidad Pugoy. Maranga. Shoutout po kay Ma'am Mirna Aura. Kay Ma'am Lok Isip. Gaspar Beltran. At JJ. At sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood, mga kapatiran sa buong mundo, mag-comment kayo kung anong mga lokal nyo. Okay po? Salamat po ng marami sa inyong suporta. I-like at i-share ang video ito at yung FB natin, The Wonders Philippines po. Okay? Salamat.